ang ICC at ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay nagsabwatan upang si Pangulong Duterte. Pero mo akusahan kayo sa harap ng pagmumukha ninyo. Inakusahan kayo na kayo ay mga knaper. Kung wala raw sa buwatan yung gobyerno ng Pilipinas at ICC, paano nangyari na hindi nakababa man lang sa Dubai o dito sa UAE si Pangulong Duterte? Kaya yung sakripisyo ni Tatay Digong, hindi lang po para sa Pilipinas. Nilalantad niya yung ICC sa buong mundo. Nilalantad na si BBM sa buong mundo. Ang ICC at ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay nagsabwatan upang si Pangulong Duterte mula rito sa paliparan ng Pilipinas papunta ng the Netherlands, no? Okay. Very shocking po 'yan kasi naririnig ng buong mundo yung mga akusasyon na to. Ikinuwento po ni Medialdea na inakusahan niya, no? Direkta po inakusahan niya ang gobyerno ni Marcos na nilabag po talaga, wala pong sinabi niya po, ito po ang pahayag ni Medialdea sa pagkakahuli po, pagkakadakip. Okay. Sabi ni Medialdea, my client, ito muna, sabi ni Medialdea, to us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple thing. Naintindihan po ng mga lawyers. Ang tawag nila extrajudicial rendition. Sa atin pong mga non-lawyers, this is simply called so Pangulong Duterte. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship. And this was all in nature of political score settling. Ito po ay pamumulitika para makabawi sa politika, no? Yung ginawa po kay Pangulong Duterte, pero baliktad ang kinahinatnan. Ngayon po umaangal ang mga senador ni Marcos na apektado sila. Nakikiusap pa na wag daw tignan na pro Duterte o pro Marcos yung nagaganap kay Tatay Digong. Anong ibig nyo sabihin? I-ignore namin? Patuloy naming iboboto si Soto, si Lacson, si Binay, si Villar, Cayetano, lahat yung mga yan, si Tolentino, si Pacquiao, si Lito Lapid, si Ramon Revilla, iboboto pa rin namin. Ignore daw natin eh. Ang sinasabi ng mga senador ni Marcos, total uto-uto naman kayo, no? Total kayo po ay uto-uto. Huwag nyo nang isipin na pro Marcos at pro Duterte ang laban ni Pangulong Duterte. Uto-uto naman kayo mga Duterte, di ba? Katulad kayo ni Inday Sara na uto ni Marcos. Katulad kayo ng mga Duterte supporters katulad ni Badong na nauto ni Marcos. Di ba uto-uto kayo? Yan po ang gustong sabihin sa atin ng mga senador ni Marcos. Kung kayo po ay uto-uto, iboto nyo sila. Pero tapos na po yan eh. Tapos na po yung pang-uuto ninyong lahat. Hindi na kami magpapabudol. Anong gusto ninyo? Manatili ganito? Wala tayo. Wala lahat. 20 pesos na bigas. Uto-uto talaga itong mga to. Naniwala naman. Talyano Gold. Uto-uto talaga. Naniwala naman. Tingin sa atin ng mga to, utuin eh. Eto lang muna bibigay ko. Pag nanalo ko, mas triple ang tatanggapin nyo. Mga uto-uto. Yan ang gusto nyong tingin nila sa atin? Ha? Papayag pa rin kayo?
na hanggang ngayon sasabihin nila na ito'y hindi usapin ng Maka Duterte at Maka Marcos? Utot nyo. Tapos na kami riyan. Okay. Sabi ni Medaldea, ang nangyari, hindi lang po kidnapping ni Marcos. Ang nangyari, basahin ko muna bago ko i-translate sa paliwanag ng mga Duterte supporters. Opo, sa mga nagtatanong, naroon ba ako sa rally mamaya? Pupunta po ako ron. Kahit hindi nila ako pagsalitain, naroon tayo para nakakahiya naman. Tayo nasa National Capital Region. Wala tayong pinapakitang kilos. Ibasura natin, isiro natin yung mga yan. Kasi pag hindi po sila nasiro, pag lumusot yung mga nang uuto sa inyo ngayon, na wag daw, ibahin daw yung eleksyon dito iba daw yung eleksyon, ang eleksyon daw, ang titignan daw po natin yung mga kwalifikasyon nila, hindi raw po yung kung supporter ba sila ni Marcos. Ha? Talaga? Utuin nyo kami. Okay, dagdag pa ni Medaldea. Bilib na bilib ako rito, kaya pala executive secretary to ni Pangulong Duterte. Ito po ang executive secretary na totoong ang trabaho niya ay totoong executive secretary. Hindi pumuporma. Hindi po natin gano'n naririnig. Ito si Medaldea kasi ang trabaho niya as executive secretary ay trabaho na talagang totoong trabaho. Pero ngayong naririnig natin kung gaano kagaling tong mama na to, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter. Ayan. Ito raw ay sabwatan sa pagitan. Ang kidnapping ni Duterte ay sabwatan sa pagitan ng presidente ng Pilipinas na ang pangarap ay ma-neutralize at sakalin mawala, mabura ang legacy ng aking kliyente na si Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si BP Sara, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cut and a legal show today on the other hand. At ulitin ko, sabwatan ng gobyerno ni Marcos at ng isang troubled legal institution, naghihingalong legal institution, ICC, subject sa delegitimization, na wala na pong naniniwala. Lahat po ng mga malalaking bansa, tulad ng US, Russia, China, at iba pa, ay hindi na po Israel. Hindi po naniniwala dito sa ICC. Panay mga Europeans na lang naniniwala. Desperado. Ang ICC ay desperado. Kasi wala naman silang na demandang war crimes. Wala naman totoong leader. Hindi nila mahuli si Putin, hindi nila mahuli si Netanyahu, no? Kaya po, kinakailangan nila na may pakita na may silbi pa sila. Naghihingalong institusyon ng ICC, nakipagsabuatan sa gobyerno ng Pilipinas para dakpin, hindi po dakipin, para kidnapin. Direkta po to na inaakusa. Sabi, for a price cut, para po makakuha na naman ng pondo ang ICC sa kanilang legal show. Pinaparada po si Pangulong Duterte na napakalaking price premyo, no? Napakalaking huli. Kumbaga sa nangisda sila, malaking huli to. Parehong merong gain na gusto. Yung isa, ma-eliminate yung mga Duterte. Yung isa naman,
yung kanilang naghihingalong reputasyon, yung kanilang reputasyon na wala nang naniniwala, no? Yung kanilang reputasyon na natanggalan na sila ng pagpopondo, yung kanilang na-freeze yung mga asset. Kinakailangan nila na maipakita na meron silang silbi. At yan po. Kaya wag po kayong umasa na si Pangulong Duterte ay magkakaroon na patas. Alam na ni Pangulong Duterte yan. Sakripisyo niya na po to. Pero hindi po siya, hindi po, mahal na Pangulo, yung sakripisyo nyo ay hindi po mawawalan lang ng silbi. Isasama ni Pangulong Duterte ang ICC. Ibabagsak niya muna yung samahan ng ICC. Pero mo, akasahan kayo sa harap ng pagmumukha ninyo. Inakusahan kayo na kayo ay mga kidnapper. Patunay daw, sabi ni Mijaldea, ang UAE, United Arab Emirates, ay hindi po kasapi ng ICC. Pero bakit nagtagal? Kung wala raw sa buwatan yung gobyerno ng Pilipinas at ICC, paano nangyari na hindi nakababa man lang sa Dubai o dito sa UAE si Pangulong Duterte? Ito po, nilantad kayong lahat ni Pangulong Duterte, ng team ni Pangulong Duterte sa daigdig. Anong uri kayo ng tao? Lahat po ng mga korte, nilantad pa ni Mijaldea, 1 oras. Ilang araw na si Pangulong Duterte doon, 1 oras bago yung pre-trial. Tsaka lang sa kanila pinakita si Pangulong Duterte. Paano magkakaroon ng fair trial ni hindi nabasa, ni hindi nakita ni Pangulong Duterte? Si Mijaldea na abogado, kabibigay lang nung hard copy ng demanda kay Pangulong Duterte. Yan po ay binabalita ng buong mundo. Kaya yung sakripisyo ni Tatay Digong, hindi lang po para sa Pilipinas. Nilalantad niya yung ICC sa buong mundo. Nilalantad na si BBM sa buong mundo.